Okay, andito po tayo sa Don Mariano Marcos State University. Dito po yan sa La Union. At andito po tayo sa National Apiculture Research, Training and Development Institute. Pag-aaralan po natin ang honeybee culture. Manuel Acosta po, sir. Manuel Acosta. Mr. Bodyguard sa sir. niya. Oo. Kaya po Di, ang ano? aming director, si Dr. Joseph Tanas. Ay, opo. Sir, pag ito na-popularize talaga yung bee culture, ang isang farmer ba ay potential na pagkakitaan niya talaga ito? Oh, depende sa lugar. Depende sa lugar. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Like, ano po yung mga lugar na Kung saan maraming talaga ang namumulaklak na na pinagkukuhanan ng nectar. I see. Kung ang palay na sana ay nagpo-produce ng nectar, sobra-sobrang ani natin eh. Kasi halos lahat may palay. Ay, hindi naman. Ang nakukuha nila sa palay, pollen. So may nakukuha pa rin sila? Oh, pollen. Kaya lang, may insecticide. Kaya lang may insecticide yung palay. Kalaban. Hindi naman siguro kasi pag alam ng farmers na pag namulaklak ang mga hindi ini-sprayhan yun eh. Ang palay. Oh, after Nag-stop before sila, and after. pag nagbubuntis, yes. stop ang fertilization, stop ang application ng Insecticide. pag nagbubuntis. Sa buong Pilipinas, sir, ano yung mga lugar na talagang production ng honey bukod sa, you mentioned CAR, di ba? Corbet, sa Bicol region, okay doon. Bicol. Sa urban area, Manila, mataas ang production nila. Talaga? Kasi yung maraming nara doon, and then walang biological competitors, hindi pumunta yung mga wild bees doon. Na siyempre alam mo naman, urban area, pag nakita yung mga nest ng mga wild, talagang natatakot ang tao. So yun naging advantage doon sa city. Kasi walang kakompetensya yung ninalagaan. Kumusta, sir, ang safe ba? Kainin ang honey galing sa city? Wala pang research na ginawa kung may mataas na lead content ang na mga honey doon. Maganda rin ang production nila. Kumikita sila, yung mga nagbi-beekeeper sa NCR. Kumikita kasi nandun pa rin sila eh. Kung hindi kikita kasi yung tao, Nagsarado na siya. hindi na mag-invest yan. Oo. Hindi natin masabi na pero nandun pa rin sila, ibig sabihin, kumikita. Kung wala na sila, siguro hindi kita yung yung pag-aalaga. May idea kayo, sir, yung isang beekeeper sa Metro Manila, gaano kalaki yung colony niya, yung population niya, o gaano kadami yung honey na ina-harvest niya? May data kayo ganun? Wala pa po. Wala pa. Yun yung siguro ang kuhanin din natin. But dito sa CAR, dito sa Northern Luzon, dito sa La Union and Cordillera region, ang isang farmer, sabi nyo, kaya niya ng 1 ton. More than. Gaano kalaki, sir, pag nabenta niya yon, gaano kalaking pera yun, sir? Yung 1 ton na yun? Kung ibubuti mo yung 2 ton sa ganito ay abot ng mga 1.6 siguro. Wow. 1.6 million? Oo. Tuwing kailan po yan? In a year time? Ilang beses siya mag-harvest? Minsan lang po. Once lang. 1.6, sir? At kung 1.6, sir. Kung ibubuti niya, Oo. Kung nakabote na. Yan pero ang retail. Retail. Sir, yung Oo. net income mo. Magkano ang net income? Sa 1.6? 50%? It's more, sir. It's more. Kasi naman, sir, no? Kung given na maganda yung pasture mo, wala naman cost yun eh. Yeah. Kung yung colony mo
you've been doing that for quite some time, di libre na yung colony mo. Hindi naman, ang maintenance, actually sa akin, ang maintenance ko ngayon ang asukal is 5,000 na kasi 4,600 to 5,000 ngayon ang pinakamataas to 2023. So umabot ang aking yung kinain nila na asukal for the maintenance is more than 200,000. 200,000 pesos. Pakain na asukal for the maintenance during the rainy season. So Ilan po yung colonies nyo, sir? basta mahigit 100. Oh. 100 colony. You will spend 200,000 For the maintenance. for the maintenance during the rainy season. Sir, yung pagpapakain ng sugar, kailangan talaga yan as part of maintenance. Hindi po pwedeng Mamamatay sila pagka hindi mo pinakain at bumagyo 3 araw na ulan okay. yan. Okay. Yung pinakamalakas siya mamamatay, yung mahina siya yung matitira na medyo mabubuhay. Pero kung malalakas siya, mamamatay siya. Kasi wala siyang makain. Kasi ang larva, lahat ng larva nila talagang ano yan, parang feeding machine na kain ng kain. So kailangan nila ng maraming pagkain. Yun din ang kailangan natin kasi, yung malakas ang population. Kasi pag malapit na ang blooming, yun ang mataas ang production kasi sila yung lalabas na kukuha ng nectar. So before na alam mo na yung schedule ng blooming, malakas na yung colonies. Doc, so yung pagpapakain ng sugar ay acceptable na part ng cultural management ng beekeeping? Kasi I heard may mga comments din na may nagsasabi na yung iba parang medyo purists, ayaw nila na pag ang honeybee daw ay kumain ng sugar, meaning may ano na ang tendency daw parang sabi nila parang nandadaya. So hindi pala. For maintenance lang po. For maintenance. Pero kung yun ay ginagamit niya pagpakain ng sugar all year round, daya na yun. At hindi rin hindi mo mababawi ang gastos mo kasi kakainin nila, wala kang makita na naka-deposit doon sa comb na i-harvest mo na sugar din. So kung nagpakain ka ngayon, tignan mo sa next feeding, wala na masyadong naka-store kasi tamang-tama lang. Kung susobrahan mo yan, gagastos ka lang ng gagastos na hindi babalik sa'yo. So iyon lang ay gagamit ka lang ng sugar para hindi sila mamatay in the event na may bagyo or na kailangan nila para mabuhay sila. But after that, balik ka doon sa normal na sa bee pasture talaga sila kumakain. Pag nag-bloom na yan, kahit pakakainin mo yan ng asukal, hindi na siya kakain. Hindi napapansinin yung kasi nandun na yung natural talaga na food. Hindi napapansinin yun. Kaya po yung mga nagpapakain po ng sugar, yung sabi po ninyo na parang nandadaya sila. Ang una-una po nilang dinaya yung sarili nila. Yes po, sir. Kasi hindi nila mababawi. Kasi kapag nalaman po ng ating mga consumers na nagpapakain po sila ng asukal, tapos yun din yung ina-harvest nila, masisira po yung nila, yung business nila. Kasi yung alam ng mga consumer na puro sugar. Sugar naman pala. Pero may data ba kayo, sir, na may mga farmer talaga na na gumagamit ng sugar na more than doon sa recommendation ninyo na kung kailan lang kailangan? As to the data po, sir, meron kaming alam. Oo. Pero ang ginagawa na lang po namin is we give them advice na hindi po dapat yung ganito yung gagawin ninyo kasi masisira po yung ating industry. Ganun na lang po yung ginagawa namin. Pero hindi na namin yung as to the number of those who are doing yung ganon, hindi na po namin ginagawa. Doc Joseph, balikan lang natin yung mention na pag binattle mo yung harvest mo na 2 tons ay nagiging 1.6. Sige, Doc. Baka 5 million na lang.
Baka kulang pala. Ayaw mo lang masita ng BIR. Agricultural ano naman Oh, sir. yan. Walang Safe, tax, safe. Pagkakapuno sa No tax, tax, kaya- no tax. Hindi ka Dapat nila pwedeng ikaw, kabulin. ano, bigyan ng mga tax. viewers, sir, eh. Ayaw na lang init. Pero sir, okay, going Walang back. tax ngayon. Exempted. Balikan natin kasi magandang discussion yung about doon sa tax kasi ang dami din ni-interview, lagi silang umiiwas kasi natatakot sila doon sa tax, but hindi nila alam na wala dapat tax to kasi agricultural products. Tama po. Pero sir, kung binoti mo, mukhang magbabago yun kasi di ba naka-packaging na siya, baka sabihin nila taxable na to. Ano sir? Wala yata rin. Wala pa rin? Wala. Okay. Sa agriculture. Kasi hindi naman siya, hindi naman pre-process. Yes, so, Raw. Hindi naman Ginawa mong process. soup, honey, vinegar, ganun. Yun. siguro. So yun po yung difference niya. Pag ang produkto mo ay 100% harvest mo from the farm, wala po yung tax. Pero pag nag-value adding ka na, nagkaroon ng ibang form, naging isang produktong panibago, that's the time na subject siya for tax. Sige sir, magkano po yung ano niya doon sa colony niyo? Yung totals. yung Tama yung ano. 1.4. 1.4 ang lumalabas po. 1.6. 1.6. So ang gastos doon ay during the times na taghirap, during bagyo, you spend 200,000 pesos for the sugar. Hindi. For Maraming ano na may yung pang miticide, pang patay ng kuto, yung okay. mga boxes, mga frames. So aabot siguro kulang-kulang na 400. 400. Okay. So malaki pa rin. May 1.2 May pa. 1.2 1.2 pa. May 400. Pero mahirap din na parang ano doon, parang sa farming ng vegetable farm, parang tsamba lang yun kasi yung pag nabagyo naman yung sunflower kasi always na may typhoon pag nag-bloom ang sunflower kasi so ngayon lang na taon na maganda talagang harvest Kasi walang bagyo, maganda yung sunflower. Migratory birds kaya masaya lahat ng beekeepers. Oo. So, kung babalikan natin yung gastusin, yung sunflower mo gastos din yun. Kasi ipa-farm mo, sir, diba? Hindi po, wild yun. Wild Wild sunflower. sunflower. Sa Benguet, maraming wild. Yung dilaw po na parang damo-damo doon sa Oo. bundok. Pag napunta ka doon sa Burmans, halos yellow yung bundok Buong kasi bundok. nag-bloom yung ano doon, wild sunflowers. Okay. So, ano pa pong mga gastusin? May farmers kayo na sisweldohan, ganyan? Rent. O meron din yung ano, Yung mga taga-alaga. ng pag colony nag-harvest ka, kailangan mo ng tao. ng tao. Pasweldohan mo yun. Pag sa rent naman, kasi ang beekeeping, kailangan marami ding areas at pwede mong ilagay sa mga tabi ng bahay na mga kakilala mo, bibigyan mo ng, kung may pera siya, honey, ibigay mo. Kung medyo kailangan ng pera, cash ang bibigay. So, depende po sa tao. Hindi ko sure maintindihan yung rent. Bakit ka magre-rent? Kailangan mo ng space? O, Paglalagyan mo ng colony? yung areas na mga kakilala mo, doon mo ilalagay. Yung colony? Oo. Na hindi naman masyadong maluwang. Kahit sa rooftop ng bahay, okay. o sa veranda ng bahay, sa tabi lang sa backyard. Ganun. Yun yung pinaglalagyan namin actually. So yung colony mo, sir, nakakalat yan sa community? Nakakalat sa ibang Iba-ibang barangay. lugar? Oo. Na ilang kilometers ang radius na yung mga colony na yan? Depende, may at least sana 2 kilometers sa ibang Pinakamalayo? apiary yung tawag natin doon. O di gaano kalaki, sir, yung areas mo bago doon sa ilang colony mo, sir? 100. 100 colony. Tatlong area lang po yun. Tatlong area lang. So, ganito din yung sa amin sa Nardi, 4 na area ang pinaglagyan namin. So, aside from that, kaya siya lumalaki kasi nga binote mo. At on a retail yon, Oo. kaya malaki. Pag wholesale yun, sir, anong nun?
kalahati lang. Ang wholesale lang kasi, 650 or 6, ano, 40. Kailan bang computer? Pasensya na, Doc. Ganito. Kalahati. Less than kalahati pa. Pag wholesale. Pero hindi ka na bibili ng bote. Hindi ka magpapagod. Hindi ka magpapagod. At saka minsanan nahahawakan mo. Andun na sa'yo kaagad yung pera. Oo, pero kasi binili na ng volume yung buyer. Si buyer kasi ang magre-refactor na. Oh, pero ang kagandahan din ng honey sa in my case, palaging may nagbabayad sa iyo ng Cash. ng cash na para bang meron palagi na kung kailangan mo may magbabayad ng pakunti-kunti. Oo. Oh, yun yung naging advantage sa pag meron kang honey. Every month Any time of the year may magbabayad. May pumapasok na unti-unti. Yun yung kwan ng retail. So magandang hanap buhay, sir. Magandang additional source of income. Additional source of income. Yung iba naman talaga, yun talagang major source of income nila. Yung mga major source of income nila yan, sir, na bubuhay sila, na nagbibigay yung need ng family nila, kaya? Karamihan actually, professional nag-beekeeping. Professionals at farmers, farmers. Talagang yun na talaga. Oo. Okay. So, pwede, sir. Kahit anong profession, yun ang kagandahan ng beekeeping. Pag na-inlove ka Kahit sa beekeeping, sino. kahit sino. Pag na-inlove ka sa honeybee, talagang magandang therapy. Ganun. Pali, Sir. natanong ko rin pala kanina, how long na kung bibigyan ka ng isang colony, kailan ka makaka-harvest? How long, sir? 1 year. Tama? Usually po, ang beekeeping hindi po katulad ng ibang alaga, katulad ng manok o yung baboy, yun din nabanggit ko kay sir kanina. Kasi halimbawa yung baboy, nag-alaga ka, after 3 months, pwede na po natin ibenta. Dito po sa beekeeping, especially po itong culture, itong Apis mellifera po natin, for the first 1 year of operation, wala pong kita talaga. Ang advantage lang, halimbawa kung meron kang halamanan, yung mga bees mo pumupunta doon, nakikita mo yun yung observation sa though meron na din po ito ngayong mga research on pollination na pwede nating i-support to that part, na yung mga iba na beekeeper, sabi nila nakakatulong doon sa pollination ng kanilang mga halamanan. So, pero in terms of money sa cash, wala talaga. On the second year, doon na po papasok ang honey. As long as you manage well yung honeybees mo. So, then succeeding years, doon na meron na. Normal na lang yung kung may mga challenges, may problema na darating, which is so far manageable naman po yung mga problems na yung mga nabanggit po natin na problems kanina. Oo. So, ibig niyo mong sabihin, sir, once na nagkaroon ka ng colony, basta inaalagaan mo, forever na yun, may colony ka. Yes, sir. Basta nandun po yung interest natin, yung love of the bees, sabi ni sir kanina, talagang nandun na yung lifetime na yan. Kailan mo i-split yung colony para dumami yung colonies mo? Yung splitting po, di ba, meron po yung mga starter colonies po natin. Kapag naparami natin yung population, yung mga honeybees po mismo, magbibigay sila ng sign kung kailangan mo na silang hatiin. Opo. So, pag overpopulated na po yung mga beehives natin, so we need to split para magkaroon tayo ng mas maraming colony. So, yearly, talagang mag-i-split yan. Kapag kapag pre-practice po natin yung migratory beekeeping, twice a year mag-i-split ka ng colony mo. Halimbawa, yung 5 na colonies, meron kang 5 na colonies,
mag-split ka, pwede ka makapag-split ng 5 din. 1 per colony. Pero depende pa rin doon sa depende rin sa kung yung gusto mo, kung ilan yung gusto mo na i-add. At saka depende sa situation ng colony. Kung medyo mahina yung iba, it's either 3 colonies out of that 5. Kung malalakas silang lahat, baka more than 5 pwede pa. Lalo na kapag yung colony mo na is yung team primer, makikita po natin mamaya yung mga sizes ng mga colonies natin. So, ayun po. So yung colony ni Doc na 100, gaano katagal yun bago na-accumulate na padami yung 100 colonies? Tanungin natin si Sir. Sir? Actually, nag-start ako nung estudyante pa lang ako na college. Second year college ako noon. Siyempre, alam mo naman ng kolehiyo at saka wala kang masyadong allowance. Umutang ako ng mga kapatid ko. Tig 225 sila kasi 225 lang ang colony noon. So, nakatatlo ako sa colonies at inalagaan ko. Wala akong training actually, walang formal training. So ang ginagawa ko, pinupuntahan ko mga kasama namin na beekeeper doon. Tanong lang. Yun doon ako nagpapadami. Nag-start. So at nung nandito na ako 2003 ay umabot na ng ganung karami. Madaling magpadami doon sa amin kasi. Saan ba yung saan sir? Sa Benguet. Saan sa Benguet, sir? Sa Bugyas. Bugyas. Nakarating na ako. Ang ganda doon. Sir, ang ganda doon. Ang ganda sa Bugyas. Grabe. Sofia, yun yung gusto mong puntahan sa Bugyas. Kaya lang Mount Pulag ito kasi nasa kami doon sa Mount Pulag. Yung sources ng nectar ng mga pinoproduce namin, kahit yung narding ngayon, nung ka-harvest lang nila nung isang araw, galing sa paanan ng ng Mount Pulag. Ng Mount Pulag. Oo. Makikita ninyo, nandyan binaba yung hindi pa na-extract. Hindi, may makikita natin, sir. Ayan, very nice. Okay. And then, sabi ko nga, sir, habang, di ba, 1 year, sabi ko nga, sir, bakit hindi natin isipin within that 1 year, mag-imbita tayo ng mga estudyante o whatsoever. Parang agritourism mo ba? Para may additional income. Additional income. Kasi habang wala ka pang produce, di meron kang entrance fee, magle-lecture ka doon. Sabi ko nga kanina, so bakit hindi natin gawin? Para, expertise niya. Mag-lectures pa. No-brainer sa inyo, sir. Kung meron lang tayong area na gano'n, di may additional income habang inintay mo. Afterwards, meron ka ng honey, meron ka pa rin income sa tourism. Hindi lang yung product natin, isama natin yung tourism. And sir, mention mo yan, Sir Manny, yung tourism. I think pag malaki na yung colony mo, sir, no? Pwede kang magbenta ng colony. Oo. Mas malaking kita ba yun kaysa sa honey? Meron din. Queen. Ang pinaproduce actually namin doon is queen. Para masustain ng ibang beekeepers ang kanilang kasi doon talaga pati queen production is potential talaga. Wow, pati queen production. Nandun na lahat. So masaya kami dito sa office kasi approve agad ni president namin yung establishment ng bee breeding station Wow! sa Bugyas. Sinabi niyo yan, sir, ha? Bee breeding, sir. Kukulitin ko si President. Kasi approve na agad. May budget na kinumit niya. Okay. So, doon kami magkano yun, happy. sir? So, ginawa na agad ng ating institution. Nako, sir, so, proposal. pagbalik namin, sir, Bugyas na tayo. Okay, I guess na-cover na natin lahat, sir, yung industry, di ba? So siguro maganda, sir, na rin tayo. Pakita na natin yung mga bees para ma-excite yung mga audience. Sige. Okay. Doc, thank you so much. Thank you din, sir. Sir, yung Bugyas, sir, gusto ko makita yung breeding. Sir, Sa susunod yan. Hindi, kasama. Kilala natin si Sabi. Madali lang tapikin ko na. Sir Manny, yan? Mga bandang Feb? Hindi, okay na, sir. Schedule na lang, sir. Sige, schedule natin. Opo. Doc, thank you po. Doc,
Sir, pantay niyo bugis Tapos i-coordinate na rin namin yung mga cabbage, mga bumbok, potato, celery. Ito po yung nabanggit ko po kanina, sir, na one of our project is yung bee pasture development. Bee pasture development. So, nag-ano na din po tayo ng ating mini nursery para po mag-propagate po tayo ng mga plants na Mga ano, yung mga pwedeng pagkunan po ng mga bees ng kanilang yung mga pagkain. palm, yung mga namumulaklak. Yes, sir. Beetle palm. Beetle Actually, palm. gustong-gusto din po ng honeybees din po yung beetle palm po natin. I see. Yes po, sir. May flower ba ang bitaw? Meron po. Ano ba yung pitaog? Bitaw, malaking pan yun Opo. Malaking puno po yan? Malaking puno po. Philippine species yan? Native trees? Tapos yung mga ornamentals naman po natin, katulad po nitong, ano na pangalan nito, Morning Glory ang ibang tawag dyan eh. Opo. Yung iba naman, ang pangalan, 7-Eleven daw. Ano naman yung 7-Eleven? Yung blooming kasi niya, mag-start ng 7 a.m. Oo. Ito po, sir, yan po. 7 a.m. Opo. Tapos, sa 11 a.m. na, mag-ano na siya, magko-close. So, from 7 a.m. to 11 a.m. lang. Opo. Gursunada ng mga bee. Yes po. Ano, Sir Manny? Pwede sa 4 months. Ito, sir. Ito na yung colony. Opo. Ano po mga to, sir? Mga nara nara to. Opo, nara seedling po. So, favorite nila ang nara? One of the main source of nectar po dito sa lowland. Sa lowland? Yes po. Paano yung mga nara. golden showers, sir? Yung golden shower po is mga bumblebee po ang pumupunta doon. Hindi, ano? Opo. Hindi po lahat ng mga halaman na namumulaklak ay pinupuntahan po sa mga bees. Namimili rin sila. Yes po, depende po sa structure. May halaman na binawal. Na Yung orange, sir. Kasi hindi, African... hindi sa atin yun eh. Di ba? Namamatay daw po sila. Sir, yung mga Philippine species natin like balay lamok, ganyan. I'm not so familiar po doon sa sa balay lamok. Kung ano po yung is it Pero nara flowering? ang talagang pinakamagandang Nara. native tree. One of the main source po. Pero Main source, nara, mahogany. Mahogany? Opo, and even yung yung rain tree, yung acacia po ang tawag po kasi natin yan eh. Akasya. Pwede rin Mga yan. fruit trees, halos lahat po ng mga fruit trees po natin pinupuntahan. So, yun pong yung mga halaman po kasi natin, yun nabanggit ni director kanina, na source ng pagkain nila in the form of pollen at saka nectar. Ngayon, hindi po lahat ng mga halaman po natin ay mayroong pollen at saka nectar. Okay. Yung ibang halaman pollen lang ang makukuha, yung ibang halaman naman nectar lang. And meron din yung both pollen and nectar. So, at saka yung structure po ng bulaklak, hindi po lahat ng bulaklak ay napupuntahan ng ng mga bees, especially yung mga ibang bulaklak hindi abot ng kanilang yung malalim. Po, yung proboscis po kasi nila. Hindi na aabot yung nectaris ng ng halaman, yung bulaklak. Okay, sir. So ang gagawin natin ngayon ay So, welcome po dito sa isa sa ating mga apiary. Yes, sir. Ang apiary po, ito ay yung lugar kung saan natin makikita yung mga honeybee colonies po natin, yung mga beehives. Okay. So once again, introduce natin si Sir Arvin. Sir, ang position mo dito sa university? Division Chief po sa Extension Division ng NARD. Yes, NARD. Ang NARD, ibig sabihin niya ay National Apiculture Research Training and Development Institute po. Yes po. Ayan. Okay, Sir Arvin. Anong gagawin natin ngayon? Okay, so ipapakita po natin ang ating mga alagang honeybees, ang ating mga friends, mga kaibigan po natin. But before that, kung meron pong lalapit po sa inyo, huwag po nating hahampasin yung mga honeybees. Okay. Kasi ayaw po nila yung mga quick movements. Talo po si Jet Li at saka si Jackie Chan sa mga honeybees po natin.
Yun po ang ayaw na ayaw ng mga honeybees, yung mga quick ones. But, even though mga friendly naman po yung mga breeds po natin. Kasi may mga gentle breeds and yun po ang kan. Sir, So, anong kung minsan- specific name ng breed ninyo dito ngayon? Itong gagalawin natin. ito po yung Apis mellifera. Okay. At ito po ay yung cultured honeybees na nabanggit po ni director po natin kanina. Okay, so okay, ipakilala ko muna itong mga gamit ko, mga kaibigan natin din sa pag-beekeeping, kasama natin, partners. Ito po yung tinatawag natin na bee smoker. O ginagamit po ito para pampakalma sa mga honeybees kung sakali man na maging aggressive po sila. Kasi normal lang po na katulad din po natin kapag may intruder, talagang magre-react din po sila. Okay, so ginagamit lang po na pampausok konti. And then ito naman po yung hive tool po natin, ginagamit na panungkit sa mga frames. Kasi kung minsan, idinidikit po ng mga honeybees yung ating mga frames, mahirap pong tanggalin. Pausukan natin ng konti. Okay, so ito yung ginagamit yung pang-usok. Ito pong ito pong bee smoker. Opo, ito pong smoker po natin. Gumagamit lang po natin ng mga dried leaves, coconut husk, rice hull, pwede rin. So what's available lang din? Yes po, as long as wala pong halong chemical. Okay. Na it would affect the bees. Okay po. Okay. So ganun lang ka-kaunti, sir, yung usok na yun? Yes po, sir. Okay. Kasi kapag masyado pong marami yung usok, baka magagalit din po sila. Okay. Okay. So sa loob po, ito po yung ating mga beehive. Sa loob makikita po natin yung ating mga honeybee colonies. So, one colony per beehive. And yung isang colony po ay binubuo ng tatlong members. Yung queen, yung drone o yung mga lalaki na honeybees at saka yung mga workers. Sila po yung bumubuo. We have only one queen sa loob po ng ating beehive. Hindi po pwedeng dalawa ang queen. Katulad din po ng tahanan po natin, hindi po pwedeng na dalawa ang queen. Okay. So, yung drone naman, we have hundreds of drones. Yun nga lang, seasonal po ang availability po nila. So, during the time na marami silang pagkain, during din na time na meron tayong makikita na drone. Yung mga workers, talagang sila na po yung nakikita po natin. Workers itong mga tumali ngayon, sir. At saka yung mga workers, sila po ay puro mga babae. Babae rin ang workers. Yes po, babae po ang workers ng mga honeybee. Okay. Madali lang ba mag-honeybee, mag-beekeeping? Sa atin po, pwede na nating sabihin na madali lang. Pero kung minsan sa mga beginners, kailangan po talaga ng training. Yes po. Kaya doon po kung minsan nag-fail yung mga mga beginner beekeepers natin, sa inaakala nila na napakadali ang mag-beekeeping. Though madali naman, pero meron yung mga aspeto sa pag-aalaga na kailangang hindi binabaliwala. Kailangan din yung tender love and care sa ating mga alagang bubuyog po. Okay? So, ang ating beehive, though wala po tayong maipakita na maliit, ito po yung standard size ng ating hive. Pwede po natin gamitin. Pwedeng gamitin ng ibang beekeepers kahit saan po pumunta. Kahit po sa ibang bansa, pwede po nilang gamitin because based on standard dimension po ito. Okay. So, ito po ay 10 framer. Yung starter colony po natin is kalahati po nito. 5 frames lang ang capacity. Okay. Pero ito po, nanggaling po kasi ito actually sa Benguet. Subjected for honey production. Okay. So, kaya ito po, kung napapansin po ninyo, mayroon pong mas mababa. Mas mababa yung size. Ito po yung honey chamber na po ito. Ito yung honey chamber. Ito naman yung brood chamber. Ito na sa mga anak ng mga bees. Ito, mas malaki. Nakahiwalay sila. Opo. Ito puro honey po lahat yan. So, tingnan po natin, hanapin po natin si queen bee.
Yan, pausok po konti. Mhm. Dami. Ayan. Normally po sa isang colony, meron po tayong tinatawag na yung brood. Yung brood, yun po yung collective term na po sa anak ng mga honeybees mula itlog hanggang sa emerging adult bees. And then, bawat frame po meron silang pagkain dito on top. Pero dahil sa honey flow season, honey production yung pinanggalingan nila, nakikipag-agawan yung mga food gatherers na mag-ipon, mag-imbak ng nectar o yung honey dito sa kaya mas konti po yung nakikita natin na brood ng mga anak. Talagang inuunahan yung queen na mangitlog. So anak po to mga to, sir? Yes po. Ito po, ito. Yan. So, ito po yung mga workers. Lahat ng mga nakakita po natin, mga workers po ang mga yan. So, meron akong nakita kanina na drone. Nasaan na pumunta para makita. Ayun po. Ito ang Yan drone. po ang drone. Oh, madali pong ma-identify. May ganun siya, may mahabang pakpak. Opo. Meron din po sila, kaya lang pag tingnan po natin parang maskulado, talagang parang sa atin din. Masculine talagang dating. Macho, opo. So, yan, may mga drones po. Bilang lang po ang mga drones. Yung queen, the only function of the queen is to lay eggs. Wala na pong iba. Sana po mahanap po natin yung queen. Kasi kung minsan mahirap pong hanapin kasi palipat-lipat po siya. Mas malaki siya. Yes po. So, yung lalaking opo. Yung lalaking bee naman o yung drone, iisa lang din po ang function niya. Ang function is just to mate a virgin queen. Yung queen lang. Yes po. Yan lang. O, yan po. Mga anak po yan. Sa pupal stage po ang mga yan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.